Ngayong unti-unti nang nararamdaman ng Christmas rush, paalala ng LTFRB sa mga taxi driver, bawal ang isnabero. Pero depensa naman ng ilang taxi driver, hindi sila tumatanggi sa pasahero ng walang dahilan. Saksi live si Jamie Santos. Jamie. Igan, ngayong holiday season, paalala ng LTFRB sa mga taxi driver, bawal ang isnabero, dapat serbisyo publiko. 33 days na lang, Pasko na, kaya't kaliwat kanan na ang Christmas night market. Late na rin ang pagsasara ng malls at asahan na ang sunod-sunod na party. Sa dami ng commuters ngayong holiday season, tiyak may pagtaas sa demand ng public utility vehicle gaya ng taxi. Si Nico kahapon lang daw ng gabi nakaranas ng pangiisnab ng taxi. Pagka medyo matraffic yung lugar, hindi nila pinupuntahan. Nainisnab rin si Juvie. Kasama pa naman ang anak kaya pinipiling mag-taxi. Sasabihin, kuya, pasuyo naman, ang hirap mag-abang ng taxi. Sinasabi pa, uwi na daw, out of the way daw, yung parang ganun. Kaya naman maaga ring nagbabala ang LTFRB sa mga isnaberong taxi driver. Dapat po hindi natin tatanggihan yung ating mga pasahero para po ma-accommodate natin yung mga pasahero po natin na bumabiyahe within Metro Manila. Pero ayon sa ilang taxi driver na nakausap ng GMA Integrated News, hindi naman daw sila tumatanggi ng walang dahilan. Ang problema talaga, ang traffic kahit saan ka pumunta. Inaabot po kayo ng ilang oras sa traffic? Aba, kung minsan pag may malas ka, 4 na oras, 3. Pagbaba yun, paano ka wala kang masakay? Lugi na. Di abay ka ni Mrs. pag wala kang iuwi. Minsan naman daw may natatanggihan sila dahil ang pasahero ang pasaway. Kanina, lasing na lasing. Karamihan naman talaga pag nasakay mo na lasing, pag na-aircon, karamihan kundi tulog, pag gising, susuka, wala yon. Sisira yung biyahe mo. Mag-abono ka sa gas, mag-abono ka pa doong boundary. Hindi rin daw nila isinasakay yung kasama ang buong angkan. Minsan, papara, 6. Kanina, 7. Mamaya, nahuli ka pa, logi ka pa. Sabi ng mga taxi driver, sana naman daw maunawaan din sila. Bilang naghahanap buhay, syempre raw nais silang kumita at may maiuwi sa hapag sa kanilang pamilya. Paalala rin ng LTFRB sa mga commuter. Walang shortage ma'am sa public transportation. Dahil ang national effort naman po ay yan nandyan mula po sa mga pampublikong sasakyan, mga trains natin, buses. Igan, pinaalalahanan ng LTFRB ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga isnaberong taxi driver. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Libo-libong bahay at ilang negosyo ang naapektuhan matapos putulin ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Marikina. At dahil yan sa lalaking mahigit 24 oras nakatuntong sa poste. Kung paano sinagip ang lalaki, alamin sa pagsaksi ni Oscar Oida. Maghapong mabigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Kalumpang sa Marikina. Maraming napatingala. Ang iba, nagbibideo. Pero hindi shooting o eroplano ang kanilang tinitingnan, kundi isang lalaking mahigit 24 oras nang nasa ibabaw ng poste ng kuryente. Kahapon pa yan So, yung pag-deliver namin, apektado lagi dito sa area na to. Marami nanonood din. Kabilaan po yan. Pero hindi lang mga motorista ang naperwisyo. Mahigit 4,000 bahay sa naturang barangay ang apektado dahil pansamantalang pinutol ng Meralco ang supply ng kuryente. Marami tuloy ang magdamag di nakatulog. Narito na lang sa labas, nagpapahangay. Mainit walang kuryente, walang electric fan. Pati yung e-bike ko, lobat na. Ako nga, naka-charge lang sa San Roque pa ng cellphone. Ang iba, apektado ang negosyo. Kasi nga po, walang kuryente. Yung tinda kong ice cream, natunaw siya. Hindi ko na mabebenta yon. Ano na yon, tapon na. Maging isang eskwelahan, hindi nakapagklase mula pa kahapon ng tanghali. Wala na pong magawa ang mga estudyante, ang mga staff namin. Dahil masyado na pong naiinitan ng mga estudyante, ang mga bata. Dahil wala pong electrical. So sa ngayon po, nag-cancel po ulit kami ng klase. Bago mag-alas 11 ng umaga kanina, tumawid sa kawad ng kuryente ang lalaki, papunta sa kabilang poste.
Dito nagkaroon ng pagkakataon ng Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Kasi nung una po, yung sinampahan niya kasi, meron po kasing tawag namin doon underbuilt eh. Meron pong distribution system. Distribution line po, no? So ito po kasi sub-transmission line po to eh, no? Meron pong distribution line. Doon po nakakabit kasi yung mga transformer na nagbibigay po doon sa mga customers natin. Then nung lumakad po siya sa linya, so nalagpasan na po niya yung linya ng distribution line namin. Kaninang hapon, dumating sa lugar ang isang nagpakilalang kapatid ng lalaking nasa poste. Nakita ko po siya sa sa Facebook. Yun, parang nakilala ko po siya. Baka sakali pong makinig sa akin.Ag-aalala po ako, baka mahulog. Sinubukan nilang kumbinsihin na bumaba ang lalaki, pero nagmatigas siya. Bandang alas 4 ng hapon, unti-unting lumapit sa lalaki ang mga rescuer gamit ang boom. Biglang tumayo ang lalaki sa tuktok at akmang tutulay sa kable. Agad na hinawakan ng mga rescuer ang lalaki na sinubukan pang pumalag pero walang nagawa nang puwersahin na siyang hinila patungo sa boom. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang naibaba ang lalaki mula sa poste at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Baha pa rin hanggang kanina sa ilang bahagi ng Visayas dahil sa pag-ulang dulot ng shear line. Maging ang ilang lugar sa Mindanao nakaranas ng matinding pagbaha kagabi. Saksi, si Ivan Mayrina. Nagmistulang rumaragas ang ilog ang kalsada sa Kalinan, Davao City matapos makaranas ang ulan at pagbaha kagabi. Pinasok na ng tubig ang ilang tindahan. Tumirik din ang ilang sasakyan. Ang multicab nag-rescue, sila pa nag-rescue noon. Sa Barangay Kalinan proper, pahirapan ang pagtawid ng mga rescuer vehicle dahil sa lakas ng agos. Sa Barangay Malagos naman, stranded ang ilang residente. Ang nagpapaulan sa Mindanao ayon sa Pag-asa, shear line at localized thunderstorms. Shear line din na nagdulot ang matinding pagulan sa ilang bahagi ng Visayas. Bukod sa Northern Samar, state of calamity na rin sa mga bayan ng Hipapad at Arteche sa Eastern Samar. May report po tayo coming from Arteche na umabot ng 2 to 4 meters ang baha. 13 barangay sa Hipapad na may baha pa rin kanina. Lubog ang first floor na ilang bahagi hanggang kahapon. Bubong na lang ang kita sa Hipapad National High School. Ang Hipapad is bounded by 2 rivers at saka ang Maslog din, may river din sila. Oo, kaya ganun. Tapos malakas yung ulan, ayun, umapaw yung tubig. Ang mga residente tulong-tulong upang makalikas sa mga na-stranded sa kanilang bahay. Tuloy-tuloy naman ang isinasawang evacuation at rescue operations ng Philippine Coast Guard, hindi lang sa Katarman kundi sa ibang panig ng munisipalidad ng Northern Samar. Mga 3 meters to 4 meters no, hanggang second floor. Yung karamihan nga sa ating mga kababayan nasa bubungan na Katarman siguro mga knee to chest level. Parang virtually isolated yung mga towns ngayon. May mga areas pa rin na hindi passable. 2 na ang naiulat na namatay dahil sa landslide sa Northern Samar na kasalukuyang bineberipika ng Office of Civil Defense sa rehiyon. Mahigit 3,000 pamilya naman ang kinailangang lumikas sa buong bansa. Pinakamarami sa Samar provinces ayon sa OCD. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Napatahan ang ilang barkot aircraft ng China sa gitna ng joint patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Git naman ng ating AFP, hindi intensyon ng joint patrol na lumala pa ang tensyon. Saksi si June Veneracion. Kasunod ng magkatabing paglipad ng mga fighter jet ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea bilang simula ng kanilang Joint Sea and Air Patrol kahapon. Kanina, lumipad naman ang P-8 Poseidon surveillance aircraft ng US Navy kasama ang ilang media para magsilbing eye in the sky. Mula sa taas sa 10,000 talampakan, tanaw ng aircraft ang 2 warship ng Amerika at ang kasunod nitong barko ng Pilipinas. Namataan din mula rito ang isang Chinese frigate na bumuntot sa mga US ship sa distansyang 5 miles at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero tila tinapatan ng surveillance aircraft ng Amerika ng pinalipading aircraft ng China
na tila nagmamasid sa mga air and sea assets na kasama sa Joint Patrol. Liban dyan, wala namang radio challenge o iba pang agresibong aksyon na kadalasang ginagawa ng China. Nothing unusual. Both parties on both sides conducted themselves safe and professionally and normally, which is what we are always out here trying to do. Pero bukod sa surveillance, gamit ang high-tech camerang kayang mag-zoom kahit mula sa malayo. Kaya ring makadetect ng P-8 Poseidon ng submarine sa ilalim ng dagat. Pareho ito ng surveillance plane ng Amerika na nakita sa ilang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at sumaksi sa pagharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas at paggamit ng water cannon. Matapos ang halos 4 na oras na aerial surveillance, bumalik na ng Clark Air Base ang P-8 Poseidon. All mission objectives were met today. We got out and conducted our normal routine patrol of the area. Happy to announce it was a mission success. Nauna lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na lubhang seryoso ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya kailangan ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado gaya ng Amerika. Tatagal hanggang bukas ang Joint Air and Sea Patrol ng Pilipinas at Amerika. These combined maritime activities between the U.S. and the Philippines and the added assets of the air assets just greatly enhances the evolution of our alliance. Nilinaw ng AFP na walang intensyon ang joint maritime activity na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi para igiit ang sovereign rights ng Pilipinas. Naniniwala naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na makatutulong ang joint patrol sa ekonomiya. The world trade is very much dependent on peace and especially in navigation. And so I think as we contribute to in our region to getting that stability, trade will be promoted. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nilindol na naman ang ilang bahagi ng Mindanao kanina. Sa Malita, Davao Occidental, nagbabaan mula sa gusali ang ilang empleyado. Pinutol din ang isang seminar sa General Santos City at agad pinalabas ang mga kalahok. Ayon sa FIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa dagat mahigit 400 kilometro mula sa Balut Island. Mag-alas 11 na umaga kanina. Intensity 2 ang naramdaman sa General Santos, South Cotabato at Sarangani na nauna ng tinamaan ng magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes. Paninindigan daw ng mga grupong Manibela at Piston ang kanilang hiling na tanggalin ang December 31 deadline para sa filing ng consolidation sa PUV Modernization Program. Git nila yan sa huling araw ng transport strike ng Piston na unang araw naman ang 3 araw na tigil pasada ng Manibela. Ayon sa Piston, masusundan pa ang kanilang pagkilos hanggat walang katiyakang walang phase-out sa mga traditional jeepney. Git naman ng DOTR, kailangan bumuo ng kooperatiba na makasalukuyang operator at sa kooperatiba na ibibigay ang mga prangkisang dating hawak ng mga operator. Kinilalang Tech Media of the Year ang GMA Network sa Digital Bayanihan Awards. Iginawad ang prestiyosong parangal sa mga kumpanya at individual na may malaking kontribusyon para mapalakas at mapabuti ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang Digital Bayanihan Awards ay ginanap sa Digital Pilipinas 2023 kung saan nagsama-sama ang mga stakeholders para sa pagpapalawig ng digital economy ng Pilipinas. Lubos ang pasasalamat ni Sofia La Forteza matapos maging first ever Pinay na pumima sa South Korean label na HYBE. At si BTS member Jungkook may mensahe sa Army tungkol sa nalalapit nilang pagpasok sa military service. Ating saksiyan. It's a bittersweet day para sa BTS Army dahil naghahanda na sina RM, Jimin, V at Jungkook para sa kanilang mandatory military service. Si Jungkook agad namang kinomfort ang Army sa isang letter sa Weverse platform. This December na raw siya magsisimula sa bagong journey sa kanyang buhay. Malungkot man ang balita, ipinagpapasalamat niya ang precious memories with Army na brightest time daw ng kanyang buhay. Mixed reactions naman ang Army sa X, formerly Twitter. Pero one thing's for sure daw, life goes on at hihintayin pa rin nila ang BTS. Nauna nang mag-enlist ang 3 pang members na sina Jin, J-Hope at Suga.
Mala modern princesses naman ng Blackpink members na sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa sa kanilang pagbisita sa Buckingham Palace sa London. Mismong si King Charles III ang nag-welcome sa girls. Nasa UK ang grupo para sa state visit ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Full of gratitude, love and warmth. Ganyan ka-thankful ang Pinay artist na si Sofia La Forteza matapos mapiling mag-debut sa Hybe girl group na Cat's Eye. Siya rin ang first Pinay na nakapag-sign with Hybe matapos mag-compete sa talent search na the-debut Dream Academy. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. 33 araw na lang, Pasko na. At pinailawan ng Christmas display sa Pasay City Hall. Tabok dyan ang Christmas tree na 36 na talampakan ng taas. Sa Pasay City pa rin, nagsimula ang Night of Lights ng isang mall. Patok naman ang Tunnel of Lights sa Calauan, Laguna. Dinarayo ito upang masilayan at makapag-selfie ang mga residente sa kanilang Christmas display. Good news sa mga magbabakasyon sa isla ng Boracay. Niluwagan na ng Aklan Provincial Government ang ilang panuntunan sa pagpapasok ng mga turista. Sa ilalim ng bagong executive order, hindi na required magpakita ng hotel vouchers ang mga turista para makapasok sa isla. Dahil dyan, pwede na pumunta sa Boracay anumang oras kahit wala pang tiyak na matutuluyan. Kabilang ang hotel vouchers sa mga requirement na pinasusunod noon sa Aklan Quick Response for Tracing and Monitoring o AQUIRE system bilang bahagi ng pag-iingat sa COVID-19. Pagmamahal at pananampalataya. Yan po ang pinanghawakan ng isang pamilya sa Bulacan sa gitna ng pagsubok. Pero ang inakala nilang isang tagpo ng pamamaalam, naging isang biyaya raw na hindi nila malilimutan. Isang dilat lang ka mo, tapos pikit ka na uli. Sige ba? Emosyonal ang 78 anyos na si Tatay Feling na muling nagmulat ng mata ang kanyang asawang si Nanay Nori. Ayon kasi sa kanilang pamilya, isang araw na noong comatose si Nanay Nori na halos 2 dekada ng nakikipaglaban sa diabetes at iba pang komplikasyon. Naghanda na raw noon ang kanilang pamilya na tanggapin kung sakaling lumisan na si Nanay Nori. Kahit kinausap, pinagdasal at kinantahan nila si Nanay Nori para magpakita ng pagmamahal sa huling pagkakataon. Pero laking gulat daw nila nang igalaw ni Nanay Nori ang kanyang mga kamay at kalaunan ay dumilat at nagsalita. Isang malaking biyaya raw sa kanilang pamilya ang pangalawang pagkakataon na makasama pa si Nanay Nori. Super surreal nung nangyari and very impossible po siya na parang nag-ready na po kami lahat for nanay na alam po yun talagang for Lord na siya pero ayun, binigay pa rin po siya sa amin. Sana po humaba pa muli ang buhay niya para makapiling ko ulit. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.